Ayan po. So, to start with, ito po yung may tinatawag po na Sunday. Ayan po. So, ito nga po yung first Sunday ng year 2024. At alam niyo po sa Hebrew, ang tawag dito ay Yom Rishon. Na ibig sabihin nga po yun, first day. So, alam natin lahat, di ba? Ang Sunday ay napakahalaga, di ba? Dahil alam natin ito yung unang araw. Ayan, the first day ng isang linggo ay Sunday. At kaya rin, alam din natin, di ba, si Jesus, siya ay nabuhay kailan? Sunday, first day. Na ibig sabihin nga nito, mahalaga sa Panginoon ang mga simulain. And also, kung alam din natin, di ba, ito nga po, sa Genesis, ayan, yung word na Reshit, ayan, or Reshit. Ibig sabihin nito ay beginning. The first in place, ayan, time, order, rank, especially first fruit. So, unang-una po yan. At ang Panginoon nga, si Jesus, siya rin yung nabuhay, first fruit din siya, siya yung unang nabuhay mula sa kamatayan at buhay magpakailanman. Kaya sa Panginoon, it's very important na yung mga una ay dinededicate natin sa Kanya. Kaya nga, ang implication nitong message na to is we dedicate the beginnings sa Panginoon. Bakit? Because the beginning especially belongs to God. Gano'ng kahalaga na pag sa simula pa lang, in-offer mo na, anong mangyari? Pag yung umpisa, ibinigay mo na sa Panginoon, everything ay pagpapalain. Kaya nga pag na-invite po ako mag-dedicate ng bata, ayun po, nyari, yung batang ito ay ialay sa Panginoon, i-dedicate. Ibig sabihin, pag dinedicate mo siya kay Lord, for the rest of his or her life, gagabayan siya ng Panginoon. And it's the same thing, di ba? Pag may tinatawag din tayo, nagta-tithes tayo, di ba? Para saan po yung tithes? Yung tithes natin, ibig sabihin, pagkatanggap pa lang natin ng ating pananalapi, anong gagawin mo? Tatanggalin mo kagad yung 10%. Kasi it's telling na, Lord, dinededicate ko sa iyo itong first part ng aking natanggap para pagpalain mo yung natirang 90%. Nakuha po natin? So kaya, sabi nga po dyan, the beginning of a story determines the rest of the story. Kaya nga, di ba, mahalaga nga daw, pag yung mga gumagawa ng mga palabas, mga movie, or mga, even sa pagpipreach or pangangaral, simula pa lang, dapat makuha mo na yung attention ng tao. Usually, ba, nagbibigay ng story para makatch nila, kasi doon pa lang, di ba, sabi nga may mga tao na pag parang first impression, naglalas sa kanila. So, kaya mahalaga ang mga simulain. Also, the beginning of an action determines the rest of the action. Pag sa umaga pa lang, di ba, sinimula mo na tatamad-tamad ka na, nakakatamad naman today, ganyan-ganyan, igalang ako. Ano mangyayari? Buong araw mo, nakakatamad. Pero pag sinimula mo, umaga pa lang, nagbasa ka na ng Bible, nagpray ka na, di ba? In-offer mo na kagad kay Lord yung first hour ng araw mo, pagkagising mo pa lang, ano mangyayari? Maganda yung magiging buong araw mo. Kasi mahalaga lagi ang mga simulain, di ba? But of course, hindi lang tayo doon sa simula, hindi desire natin syempre na it will last. Kaya nga, mahalaga itong taong 2024, kung last year, hindi maganda yung naging simulain, di ba? Pero ngayong taong ito, we have another chance sa binigay ni Lord. Sabi nga, kada gumigising tayo sa umaga, kailangan magpasalamat tayo kasi it means we have another chance para ayusin, di ba? Para magsimula ulit. It's never too late to start again. So kaya po, to start with, meron po akong announcement para simulan ang ating taon, di ba? Na talagang itong month of January, the first month of the year, ay mag-start tayo ng prayer and fasting. So last week po, we started nung Wednesday, di ba? January 3, 4, 5. And for some, ayan po, we nag-continue. But we will give a chance another week para po sa ating prayer and fasting. Mga kapatid, kung gusto po natin ang buong taong 2024, ay pagpalain talaga ng Panginoon, di ba? I-determine natin yung unang action na gagawin natin for the rest of the year. I'm inviting everyone, I really encourage everyone to join prayer and fasting. Ayan po. So kaya po, ito pong week na ito, gaya nga po ng sabi ko, it is the Holy Spirit that will lead you. Kayo po, di ba? Kung ano i-lead sa inyo ng Panginoon, 24 hours, 12 hours, isang meal ka lang kakain, tapos yung 2 meal, fasting mo yon. O kung isang meal lang i-fasting mo, o kaya liquid lang, water fast, kayo po ang mag-determine. Kayo po ang i-ask mo kay Holy Spirit. Ang mahalaga po doon, hindi ka nagda-diet, kundi ang purpose ng fasting ay makapaglaan ka.
ng oras sa Panginoon. Iaalis mo yung mga bagay na desirable, yung mga desirable kainin, i-neglect mo muna para maging desirable ka sa harap ng Panginoon. Kaya po, by faith, in Jesus' name, ayan, we can also come here sa church para po mag-pray. Ayan. So, every Wednesday din, meron din tayong prayer marathon and buong araw na nagpe-pray. So, you can come. Iba rin po talaga kasi nakakapunta tayo sa church para mag-pray. Alam niyo, para maging still, di ba? Yung mga bagay-bagay sa ating buhay at talaga makapag-reflect tayo sa Panginoon. And another thing na gagawin natin, tandaan natin, di ba, a 3-chord na magkakabuhol, it cannot be broken. So, 3 bagay po na ginagawa natin every start of the year: praying, fasting, and giving. Sabihin nga natin, praying, fasting, giving. Yan po, pag yan 3 chord na yan ay pinagsama-sama natin to start the year, napakaganda, 'di ba? It will pag sinimulan natin 'to, sisik natin ang face ni Lord, 'di ba? Nag-pray tayo, nag-give tayo, then i-harvest natin 'yan all throughout the year. So meron po tayong tinatawag na first fruit of increase. Ayan po, offering. So ang sabi nga po diyan sa Proverbs 3:9 and 10, honor the Lord with thy substance and with thy first fruits. Ayan. Of all thy increase, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Ayan po. So usually po, ang practice natin dito sa mga estudyante, pwedeng yung first baon mo. Di ba? Ayan. So, nagkaroon na ng pasok last week, pero bukas pa yung official talaga, di ba, ng mga pasok. So, pwede yun. Halimbawa, ang baon mo, 50 pesos. Lord, ipa-first fruit ko to. Kasi, naniniwala ko, mag-i-increase ito this year. I-increase na yung baon ko, di ba? So, pwede yun. Sa mga working naman po, ang practice na ginagawa natin, yung increase. For example, last year, ang sweldo mo lang 10,000. This year, nag-decide yung boss mo, i-increase kita ng 2,000. Ang sweldo mo na 12,000. Yung 2,000 na increase mo, yun yung offer mo kay Lord. So para ang faith mo, Lord, by the year, itong buong taon na to, hindi lang ako makakaranas ng isang increase, kundi pwedeng within the year, magkaroon ng increase. So totoo po yan sa mga working natin. Amen. Yan, nasa nila yan. Hindi lang isang increase, di ba? Kundi yun po. So, and then sa mga nanay, ayan, sa mga iba naman, pwede namang offering. Ano yung gusto mong ibigay sa Panginoon na first fruit mo, Lord, ito po ay inaalay ko sa'yo para sa pagsimula ng taon. So usually, it can be a sacrificial giving then, and we know that it opens the heaven. Ayan po. So 3 bagay na gagawin natin as a church sa pagsimula ng taon, itong first month na to, prayer, fasting, and giving. And then po, bibigyan ko lang kayo ng prophetic outlook for 2024. Ayan po. So for many years, actually po, una ko na-discover si Dr. Olocoya 2014. Ayan. Sayang nga na na-discover ko siya, umuwi na si Mama kay Lord. Kasi through his life po, natutunan ko talaga yung mga faith confession, ayan, mga spiritual warfare. And nakakatuwa lang po sa ministry nila, nagkakaroon po sila before the year ends ng 70 days prayer and fasting. So talagang matindi ang devotion nila kay Lord. And mula doon sa pag-fasting nila ng 70 days, doon binibigyan ni Lord sa kanya yung what will be for 2024 every year. And binalagan ko nga po kagabi yung mga prophetic outlook niya ng 2023, ang dami talaga doon nangyari. So talagang napakahalaga ng mga warnings, napakahalaga ng mga encouragement, ng mga prophecy na binanggit, and it can guide us, di ba? So ito po, hindi ito yung parang, ito na yung pangahawakan mo. Of course, we hold on to the Word of God. But it can be an outlook, di ba? Sabi nga, outlook determines outcome. So kung paano mo titignan yung taong 2024, yun yung magiging outcome sa buhay mo. Kaya, I believe this man of God, dahil nga po sa ginagawa rin nilang pananalangin sa Panginoon. So, dineclare nila sa Mountain of Fire, ayan po yung church nila. Ang declaration nila, this year 2024 is the year of open doors and, balik muna tayo, divine speed. So, kaya po, alam naman natin, nung pumasok yung 5784, yung number 4 in Hebrew, it means dalet, or yung pintuan, open door. Kaya po sa atin din, we believe na itong year na to, actually, nag-start last year, 5784 po kasi is way back October, di ba? September, October.
naranasan na natin yung mga open doors. Nag-start na talaga. And we believe this year ay magkakaroon pa ng more. So ito po yung mga ano lang niya, i-share ko lang po sa inyo. Sabi po niya dito, there are plenty to rejoice about itong taon na to. Marami mga pwede kang ikasaya. And also, sabi nga, there are things din na pwede mag-worry. So, sinisimulan na natin na kaya nga po mahalaga, magpe-pray tayo, kasi the more na nagpe-pray ka, hindi ka mag-worry. Amen? Diba? So, kaya napakahalaga nga po, sabi ni Lord, diba? Sabi ni Paul sa Philippians, we do not worry about anything, but in everything, anong ginagawa? Prayer. So, kaya sa taong ito, alam niyo, maraming mga sinasabi nga, diba? Sabi nga, it's a positive and negative mix. So, yung mga pangyayari, like for example, last year, nag-start yung gera sa Israel, di ba? And we know, sabi nga, it can accelerate. So marami mga prophecy sa mga ibang minister na sinasabi, ang year 2024 is the year of warfare. So, gera, parang ganon. So kaya, napakahalaga, it can be physical or of course, spiritual. Kaya mahalaga na tayo ay handa spiritually. Also, sabi dyan, it is a troublesome year. Ayan. So, but not beyond spiritual control. So, sa mga tao na talagang magstay, di ba? Sa presence ni Lord, talagang aayusin natin yung mga spiritual discipline natin. We will pray, we will read the Bible. Kung troublesome man yung taon sa iba, pero sa'yo, na talaga sa atin, na magstay tayo talaga sa spiritual discipline natin, kaya makontrol. Di ba? We have authority over this year. Also sabi dyan, if you stop fighting this year, you start losing. So mga kapatid, mahalaga na tayo po sa taong ito, sabi dyan, itaas mo, di ba? Yung temperature mo, sabihin yung apoy, yung fire, yung init mo sa Panginoon. Hindi daw ito taon para sumuko ka sa spiritual mong buhay o sa mga bagay-bagay na parang nilalaban. Meron ka bang nilalaban mo ba sa prayer yung pamilya mo? Di ba? Amen? Hindi ito yung taon para sumuko ka. Diba? Kasi parang wala na yatang pag-asa maligtas yung pamilya ko. Hindi. Itong taon na ito, talagang start. Talagang ibabad mo. Diba? Parang tayo lumalaban, we fight our battles on our knees sa pananalangin. Sabi dyan, if you reduce the temperature of your fire, the enemy moves in. So, no space para sa panlalamig. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang manlalamig kay Lord. Ayan, magpakainit ka. Ayan, So, wag natin hayaang makapasok yung kaaway sa atin dahil nanlalamig tayo. Also, it is a speedy year. Ayan, so, mabilis lang daw, parang lilipas lang, parang gano'n, mabilis lang yung taong ito. Kaya sabi dyan, you must resist your weaknesses and strengthen your strength. So, yung mga kahinaan natin, kailangan, di ba, wag tayong mag-focus sa mga kahinaan natin, kundi palakasin natin yung ating kalakasan. Sabihin, anong area ng buhay mo? Anong talent o skills, yung parang masahe mo, strength mo to. Yan, lalo ka mag-focus doon para maka-move forward ka sa bagong gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Number 5, this is the year to get spiritual life on a serious fire. Gaya nga po ng sabi ko, etong taong ito, seryosohin na natin ang relasyon natin kay Lord. Sige, sabihin mo ulit sa katabi mo, seryosohin mo na ang relasyon mo kay Lord. Yan hindi na tayo palaro-laro, hindi na pa-relax-relax. Itong taong ito, warfare. Dapat seryoso na. Amen? Yan So, in Jesus' name, di ba? Hindi na tayo lilubog-lilitaw, kundi talagang ito na, seryoso na tayo sa ating relasyon sa Panginoon. So, this year din daw po, to pray, command, decree, and prophesy. So, ibig sabihin, ang year po kasi ng 84, yung 5784 sa Hebrew calendar po, yung 80, ang picture po nun ay mouth, bibig. Kaya po, napakahalaga itong buong, itong 20, diba? 2024 na tayo, itong buong 24, 25, and so on, mula nag-start 2020, it's very important yung ating bibig. Kaya, anong dapat gawin natin? Mag-command tayo, mag-decree. So, bantayan natin yung sinasabi ng ating mga bibig. Tandaan niyo po, bawat isa sa atin ay prophet of your own. So, kung anong i-declare mo sa buhay mo, yun yung mangyayari. Pag sinasabi mo lagi, hindi ko kaya to, hindi ko na kaya, suko na ako, yung mangyayari. Pero pag ang declaration mo, I can do all things through Christ. Diba? God has not given a spirit of fear, hindi ako matatakot. Diba? Kundi binigyan tayo ng spirit of love, power, and a sound mind. So, kaya po, yung mga sinasend ko sa inyong faith confession, huwag nyo lang pong deadmahin.
'Di ba? Talaga pong it's time, i-declare natin ang salita ng Panginoon. So kahit sa mga bahay niyo po, 'di ba? Yung rep niyo, kausapin niyo, in Jesus name, mapupuno ka ng laman. 'Di ba? Pinapalayas ko lahat ng kahirapan sa tahanang ito in Jesus name. So declare tayo. Ang declaration ko sa tahanang ito, isusupply ni Lord lahat ng pangangailangan namin. Yan po. So mga nanay, ayan po, mga tatay o mga kabataan, bawat isa sa atin, ingatan ng bibig. Okay po, i-declare natin ang salita ng Panginoon. Sabi nga po, itong year daw na to, give no place to the devil. Paano po yun, di ba? In your anger, do not sin. Marami sa atin, nakapasok yung kaaway dahil sa galit. Di ba? So kaya alisin lahat ng galit, magpatawad agad, di ba? Sabi, do what is called overkill. So ibig sabihin po yung kaaway, hindi natin bibigyan ng pagkakataon makabangon sa atin, di ba? Pagkagising mo lang, dapat natatakot na siya kasi nag-rebuke ka na naman. Lahat ng mga pag-rebuke, di ba? Yung mga faith confession natin, mga catch fire, di ba? Yung sa sabihin, hindi mo binibigyan ng pagkakataon yung kaaway na maka-advance. Also po, you must not involve yourself in a trial and error kind of endeavor. Ibig sabihin po itong taon na to, hindi na to yung parang, ano kaya, try ko kaya yung ganito, try ko kaya yung ganyan. Ito daw pong taon na to, alamin mo na kung ano talaga yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo at gawin mo. So paano natin malalaman yun? Kaya nga tayo magpe-prayer and fasting. Diba? We will seek the Lord. Lord, ano pong kalooban mo sa buhay mo ko? Lord, saan po ba talagang ministry ako? Diba? Kung natry mo na lahat ng ministry, hindi ka nagkaroon ng bunga doon, ano mo na kay Lord? Lord, saan po talaga ako? Ilagay mo na ako, Lord, kung saan na magbubunga talaga. Amen po? Hindi na trial and error to kasi konti na lang yung panahon natin. Malapit na dumating si Lord. Kaya dapat alamin mo na saan ka nilalagay ni Lord at gawin mo. So sabi nga po, just like in 2023, yung mga plagues, famine, strange war, strange death, ayan, mga ritualism, ayan, mga bloodshed, ay magtutuloy pa rin nga. Yun nga, all over the world. Kaya po napakahalaga na talagang i-guard natin yung ating kaisipan tungkol sa salita ng Diyos. Sabi nga po, high level of tension will increase sa mental trouble. And gaya nga po ng sabi ko sa inyo, di ba, ito lang recently, napakaraming balita about sa mga suicide. Even po, di ba, kahit mga K-pop, di ba, grabe, sa mga artista lang, di ba, meron din mga ganyang pangyayari. Kasi nga, grabe nga yung mental health ngayon na tinatawag. Pero, ano pong remedy, di ba? Balik pa rin salita ng Panginoon. Paano maiayos yung mga kaisipan ng mga tao? By the renewing of your minds. Ano pong sabi doon? Sa salita pa rin ng Panginoon. We will not conform to the pattern of this world, but we will be transformed by the renewing of our minds. Paano maririn yung isipan natin? Through the Word of God. Kaya mga kapatid, di ba, lagi po tayong magbabad sa salita ng Panginoon. Also, sabi dyan, drinkers of blood and eaters of will be serious range. Kaya po, sabi ko nga po, di ba, napakahalaga itong taong ito, lagi tayong magpa-cover ng blood ni Jesus. Ayan po. So talagang it's a must. Lagi niyo pong declare yung blood ni Jesus sa lahat ng mga family members, sa mga properties natin. Even it's very important din po yung Psalms 91. Kung pwede niyo po i-memorize yun, i-declare natin every day bago tayo matulog, pagkagising natin, di ba? Kahit saan tayo pumunta, we'll always hide under the shadow of the Almighty. No plagues can come near us, di ba? Ang dami mga bali-balita na naman tungkol sa parang yung walking pneumonia, di ba? Parang yung COVID dati, may bago na ng pangalan. So kaya ang dami mga katatakutan sa kapaligiran. Pero tandaan natin yung Psalms 91, di ba? Sabi doon, kahit sa side mo, ang dami mga namamatay, pero it shall not come near you. Kaya po, yun napakahalaga na ating ipanalangin din. And also, sabi nga po dito, lukewarm Christianity is dangerous this year. Naku po, ito po, warning ko na po, sinisimulan ko na po yung taon, nag-warning na ako. Hindi na po ito panahon para maging maligamgam ka. Mamili ka na ngayon, itong taong ito, magpapakainit ka o magpapakalamig ka na talaga. Pero walang lukewarm. Delikado. Ang nasa lukewarm, yung mga double life. Yung dito sa church, okay na okay, pero sa labas, kung ano-anong ginagawa. Naku po, delikado ka ngayon, taong to. Kaya dapat hindi ka na maging lukewarm. Hindi na tayo maging lukewarm, kundi ang goal natin this year, magpakainit na kay Lord. Sige, warning ang katabi natin, magpakainit ka na. Yan Wala nang double life, okay? Diba? So, ito yung taong to, delikado yung mga lukewarm. So, pag lukewarm, di ba, hindi ka mainit, hindi ka malamig.
So, doon ka lang, middle ka lang. So, hindi na po yan uubra itong taong ito. And ito po, sa mga kabataan especially, yan, the demonization of the minds of the youth must be prayed about so that it does not escalate. So kaya po yung mga kabataan natin, kagabi nga po, meron akong realization lang, may mensahe lang ang Panginoon sa akin na even sa ating church, na nag-step na po tayo, yung church natin, for a new season. Ibig sabihin po, nakaramdam ako na may transition nang nagaganap sa church. Na it means, ang gagamitin na ng Panginoon talaga ngayon, mga kabataan na. So parang may generation na kailangan mag-train kasi mga bagong generation na ang mag-a-arise to be leaders, leading servants. Kaya I believe po na ito na yung pagkakataon, bantayan maigi ang mga kabataan. Ibig sabihin, yung mga kabataan natin, hindi na ito time para maglaro-laro kayo. Kasi kayo na talaga ang susunod na gagamitin ng Panginoon. Even from mula sa inyo, can come out pastors, di ba? Mga teachers, mga missionaries, di ba? Mga apostle, mga magtuturo ng salita ng Diyos. Kaya, huwag niyo nang isiping bata pa kayo o parang dapat pabebe pa. Hindi na. We believe now is the time the Lord will raise up the young people para makagawa, di ba? To do great exploits in the kingdom of God. Kaya nga, sabi dito, ayan, target, di ba? Yung kabataan ngayon. Sabi dyan, yung generation daw kasi ngayon, kailangan ng maraming prayers. Ayan, bakit daw? Kasi grabe yung mga attitude. Di ba? Sabi dyan, para hindi ito. Di ba? Kasi yung mga kabataan nga daw ngayon, may mga attitude of disrespect, entitlement, di ba? Parang feeling nila, deserve ko yung ganito, ganyan, bakit kailangan ganito? Parang laging, nila, ang taas ng tingin sarili, ang pinopost lang naman, nakabili lang ng Starbucks, di ba? Pero feeling nila, parang ang laking achievement na yon. Pero hindi totoo po, di ba? Parang nakakatawa kasi nakita kong ganong ads, parang yung mga kabataan daw ngayon, parang what will be, kunyari, 50 years from now, yung mga kabataan ngayon, magiging mga magulang na, anong ipapasa sa generation? Tapos makikita lang ng mga anak nila, napakadami mong selfie dito sa Facebook, di ba? So kaya po, napakahalaga po na turuan pa rin. Tayo po mga nasa, older generation, na unang generation, kailangan magtulungan daw po ngayon. Sabi nga po ni Perry Stone, theology plus technology. Di ba? Yung theology kasi yung mga dati, mga galing sa Bible. Diba? Tapos ngayon naman, yung mga kabataan, magaling sa technology. Pero wag daw natin pabayaan. Diba? I-join natin theology and technology para marami tayong maabot lalo. So hindi natin iiwanan yung mga kabataan na sila-sila lang. Hindi nyo rin yung mga kabataan, hindi na sabihin na hindi namin kailangan yung mga matatanda na. Diba? Kundi we will join para sa propagation ng gospel. Kaya nga ito, yun po, sa mga ate at kuya, talagang napakahalaga, tutukan nyo na yung mga alaga nyo. And kaninang umaga, habang nag-glory morning, ang message sa akin ng Panginoon, sabi ko kay Lord kanina, Lord, as long as, diba, nandito pa ako sa mundo, pastor ako ng church na to, Lord, makikita pa rin namin yung supernatural. So, hindi tayo titigil na ipangaral ang salita ng Panginoon. Hindi tayo titigil na maranasan ng mga kabataan yung malalim na salita ng Diyos. Kasi iniisip ko nga, nung mga nakaraan, parang habang nag-iisip-isip lang ako. Sabi ko, for example, sila Yesha, di ba? Parang sila yung mga bata ngayon. Sabi ko, Lord, kung di ka pa darating, like for example lang, for 20 years, anong generation, anong mundo meron na nun, di ba? Kung hindi tayo mangangaral ng salita ng Diyos. Kaya tayo mga nakakaalam ng salita ng Diyos, mangaral at mangaral tayo. Diba? Kasi marami na ngayon hindi nagbabasa ng Bible. Kaya mahalaga po, ibalik pa rin natin sila back to the Bible. Ayan po. So, let's really pray for the young people. Also, sabi dyan, many ungodly kings shall receive the slap of angels because it is the year of open doors and new beginnings for many and year of uncommon deliverance and miracles. So yung makakita rin tayo yung mga ungodly na mga namumuno, even for example sa government, sa mga kings all over the world na pwede sila ma-dethrone this year. Kasi nga, mag-open ang Panginoon ng door para sa mga righteous na mag-arise. And also this year, we must key into what is written in 1 Peter 2, 9-10. Ano po yan? Yung 1 Peter 2, 9 and 10, but you are a chosen generation, ayan po, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people.
Tayo po'y pinili ng Panginoon to proclaim the gospel. Ayan po, to proclaim yung excellence ng Panginoon that we have called out of darkness into His marvelous light. So ito pong year na to, we must remember your identity and fulfill your calling. Tayo po ay pinili ng Panginoon, kaya dapat may pangaral natin. I-fulfill natin yung calling natin. And also, ito rin po, another key rin po, sa mga tatay, ayan, sa mga asawang lalaki, napakahalaga dahil kayo po yung priest ng inyong tahanan. Ito pong taong ito ay i-gather nyo talaga lagi yung family nyo para tumawag sa Panginoon. So ipag-pray natin itong year na to, maraming mga tatay ang maligtas in Jesus' name. Amen. Yeah, maraming mga head of the family ang maligtas. Kasi sabi nga, yung anger ng Panginoon will be released sa mga pamilyang hindi tumatawag sa Diyos. Kaya dapat ang mga pamilya ay tumawag sa Panginoon. So we are praying na itong year na to, more families will be saved in the name of Jesus. Ayan po. So ano daw dapat po yung mga gawin natin for the year 2024 for strategies for survival? So, bilisan ko na po ito. Una po, we must increase our prayer and fasting temperature. Gaya nga po nasabi ko kanina, ito po, kung pwede po monthly o once a week, di ba meron tayong Wednesday na prayer and fasting, ituloy-tuloy natin yan. Talagang mag-increase natin yung pananalangin natin at pag-fasting. We must live a life of uncompromising holiness. Ayan, holiness within and without. Sabihin mula sa loob, from the inside out, makita ang ating kabanalan. Pangatlo po, we must possess the spirit of a fighter. So, laban tayo dito. Laban, di ba? Walang atrasan, tuloy-tuloy. Di ba? Tayo na mananalangin. So, kumbaga po, walang susuko. Dapat meron tayong, di ba, we are clothed, di ba, with the power from on high, and yung full armor of God, lagi natin isuot yan. We must be addicted to the Word of God. So, Bible addict, prayer addict. We must take evangelism much more seriously this year. So, as much as we can, mag-share na tayo na mag-share ng Word of God. So, ang prayer ko nga po, di ba, ito po, dinideclare ko paulit-ulit sa mga outreaches natin. Ito po yung babantayan ko this year, by faith, makapagbukas ng lahat ng home Bible study sa lahat ng outreaches natin. And also po, by faith, kung meron po mga tao dito, nilid ka ni Lord, mag-open ng outreach sa inyo, sumunod ka na. So we must take evangelism much more seriously this year. Also, we must emulate our Lord Jesus Christ by engaging in regular retreats. Ibig sabihin nga po, dapat meron tayo laging quiet time. Ayan, so may mga oras tayo lagi para makapanalangin sa Panginoon. We must understand how God speaks to us. Ayan, so pakinggan natin yung mga mensahe ng Panginoon. We must be watchful spiritually. Also, make a decision to always speak the truth. Ayan po. Laging sabihin yung katotohanan, do not be found in lies. Huwag sa kasinungalingan. Also, develop a healthy and spiritual family life. Ayan. So, napakahalaga po. Ito na yung taon na ito. I-declare talaga natin, maliligtas na yung ating pamilya. Buong pamilya na, in Jesus' name. So, another thing po, do not joke. Ayan, huwag daw natin i-joke yung mga prayer points natin. So, napakahalaga yung mga confession, i-declare natin yan dahil nga, even nung time nung COVID, di ba, napakahalaga yung prayer na ginagawa natin yung pagko-cover ng blood ni Jesus. Also, do not turn again to the things you have left behind as an unbeliever. Ayan to, warning po to ha. Yung mga iniwan mo na, nung naging Kristiyano ka, wag mo nang balikan. Yan. So, wag ka na mag-backslide. Wag nang balikan yung mga hobbies na ginagawa dati. Napakadelikado. So, we have decided to follow Jesus, no turning back. Sabi natin sa katabi natin, no turning back. Yan, wala nang balikan ng mga nakaraan. Number 13, develop and covet spiritual gifts. Ayan, everybody can move in. So ano yung spiritual gifts ni Lord sa'yo? Discover mo yon at i-develop mo para magamit natin for His glory. And we must be heavenly conscious. So talagang dapat nakatune tayo lagi sa nagaganap sa langit. Ito pa, reject discouragement. Refuse to be discouraged. Ayan. So, behave like David by encouraging yourself in the Lord. So, tandaan natin, disappointment is inevitable. May mga pagkakataon, pwede kang ma-disappoint this year, pero huwag kang magpa-discourage. Diba? Huwag kang magstay dyan, huwag kang tumambay dyan. Bangon lagi. And lastly, serve God with all your heart this year. So, ito yung taon talaga. Bigay natin lahat kay Lord. 17, strive for excellence in whatever you do. So, i-goal natin, mag-improve tayo sa mga areas na, nadyan tayo sa mga ministry, improve natin yan. At,
i-goal pa natin. Paano tayo for example, ikaw ay musician ngayon, paano ka pa mag-i-improve? So mag-aral ka na mag-aral pa sa bagay na yan. Ano mga areas, mag-excel tayo. Number 18, set goals for yourself this year. Magawa tayo mga faith goals. Simulan niyo itong taon sa prayer and fasting, ano yung mga goals for this year, and by the end of the year, makita natin yan kung paano fulfill ng Panginoon. At ito pa, do not compare yourself to anybody. So tandaan natin na comparison, joy killer yan. Joy stealer. Dahil pag kino-compare mo yung sarili mo sa iba, anong mangyayari? Either yayabang ka or madadown ka. Diba? So kaya wag mo i-compare, wag mo sabihin lagi na lang siya ginagamit, o siya bakit ganito na siya, ako ganito lang ako, wag mo i-compare sarili mo. Ang lagi natin lang model si Jesus. 20, be a God pleaser, not people pleaser. Tandaan natin yan ha. Sabihin mo nga, God pleaser. Yan ha, hindi tayo nag-please ng tao, si Lord lang. And if you please God, everything else will follow. 21, never speak or think negatively about yourself. Yan ha, ito po ha, pinapaalala ko po ha, marami kasi ngayon ganito. Even mga Kristiyano, di ba? Ikaw mismo yung nagsasabi ng negative sa sarili mo. Kaya wag mong gawin yan, wag mong awahin yung sarili mo. Di ba? Wag ka mag-pronounce ng negative, wag ka mag-prophesy ng doom sa sarili mo, kundi speak mo lagi yung salita ng Panginoon. So sa lahat ng po yan, i-ano ka lang yan para may copy po kayo. And ang declaration natin, this year, 2024, ay year. Ito po yung ating pangahawakan. Sige, ito po ang year ng, nawala yung copy ako. Year of open door for more and to savor the Lord's favor. Savor, ayan, the Lord's favor. Ayan, pangahawakan po natin yan ha. This year, 2024, sabi nga natin, this year, 2024, will be my year of open door for more. And to savor, ayan, the Lord's favor. Ayan, so i-claim natin yan in Jesus' name. So sa bawat isa sa atin, itong taong ito, it will be a year of open door. Hindi lang basta open door, but for more. Maraming bubuksan si Lord na pintuan for more, di ba? More opportunities to share the gospel, more blessing, more healings, more deliverance. Yan, i-declare natin yan, more. At to savor. Pag sabing savor po, malasahan. Ma-experience yung favor ng Panginoon. So we have that verses, Revelation 3, 7, 8. Sabi po dyan, claim natin, we are the Philadelphia Church. Ayan. Ang sabi po ng Panginoon sa Philadelphia Church, the Holy One, the True One, who has the David's keys, who opens door that no one can shut, and who closes the doors that no one can open. Sabi dyan, now I have set before you a wide open door. Ayan. So claim natin yan. There is a wide open door for us and none can shut. Ayan. So kahit sabi dyan, you possess little power, pero kinep natin yung word at hindi dininay ang pangalan ni Jesus. And also, hindi ko na bago yung verse. Ayan. 2 Corinthians 9:8. Ayan po. Yan po yung sa t-shirt natin. It is our year na ma-experience yung grace ng Panginoon. Let us praise that grace may everywhere abound. Send the light. Ayan po. So ang grace po, it means every favor and earthly blessing. Amen. So ayan po yung claim natin that, yes, God is more than ready to overwhelm you with every form of grace, every favor, every earthly blessing so that you will have more. More than enough of everything, every moment, in every way, He may make you overflow with abundance in every good thing. So by faith po, yan ang claim natin. Talagang yayaman na tayo this year in the name of Jesus. Amen. Ayan po, nag-agree po ba kayo sa team natin this year? Ayan po. So yung mga mag-agree, ma-experience nyo. Diba? So kaya dapat makiride tayo sa faith. And also po, I believe for us to have that open door for more, para magkaroon tayo ng favor, di ba? Ma-experience natin, you have savored the Lord's favor. Ito rin po yung pangahawakan natin. That this year will be Acts 2:4. Ayan po, 24, Acts 2:4. It will be a year of Holy Ghost explosion, divine acceleration, and progression. Pag inuna natin, di ba, na we take time to be with the Lord, magkakaroon ng Pentecost, sabihin, magkakaroon ng pagbuhos ng kapangyarihan ng banal na spirito, then there will be divine acceleration. Yung mga bagay na ang tagal-tagal dati, bibilis yan. And there will be growth, there will be progression sa bawat isa. So ano po ba yung Acts 2:4? They were filled and equipped with the Holy Spirit and were inspired to speak in tongues, empowered by the Spirit to speak in languages they have never learned. Dito po sa verse na to, dalawa pong Greek word ang ginamit.
plero, ayan, at pleto, ayan. Ayan po, saan ako sa Greek eh. But it means po to be filled inwardly and to be filled outwardly, or furnish or equip. Ibig sabihin po, panghahawakan natin sa taong 2024, itong Acts 2:4, that we will be filled with the Holy Spirit from the inside and we will be equipped. Dahil filled ka ni Holy Spirit, maging equipped ka para sa lahat ng gagawin natin ng mga paglilingkod. So kaya po, yan po i-claim natin lahat and we will be filled with the Holy Spirit, inspired to speak with new tongues in the name of Jesus. So ito po yung preaching ko, pero maikli lang to, huwag mag-alala. Okay po. So ang i-claim natin, yung nga po, di ba, ang title nga, Year 2024, it will be a year of together forever. Kasi ba, 24, together forever. And paano yung, sino siya, di ba? Nakasama natin habang walang hanggan, nang walang hanggan. Hindi lang habang buhay, walang hanggan. Sino yon? Si Holy Spirit. Ayan po. So that's why we will be a Spirit-filled church. Dahil kasama natin siya together forever, si Holy Spirit. Ano daw po yung, tatlong P's lang naman po ito. Unang P, the problem of the modern church. Ano daw po yung problema ng modern church ngayon? It is lack of power. May isang announcement daw po sa Amerika, nagkaroon ng winter. So dahil nagkaroon ng winter, lahat, di ba, yung snow, grabe na nga po ngayon yung na-cover. Yung isang lugar doon, kaya yung mga churches, hindi makapag-open. At sabi ng announcer, the following churches will be closed due to lack of power. Wala kasing kuryente. Pero nag-impact daw sa kanya ito kasi nga, marami mga churches today, pwedeng ganito rin. Di ba? Hindi sila mauubusan ng hindi sila mawawalan ng activities, lack of activities, hindi magsasara. But lack of power is another matter. Ibig sabihin po, napakahalaga sa taong ito na 2024, hindi tayo mapabilang sa mga churches na walang power. Dahil ang kailangan natin ngayon is power from the Holy Spirit. Sabi nga po, it is not what is done for God that counts. Hindi lang yung may ginawa ka para kay Lord. Rather, it is what is done by Him. Diba? It's one thing na tayo po may ginagawa tayong paglilingkod kay Lord, but it's another thing na yung ginagawa mong paglilingkod ay sa pamamagitan ni Holy Spirit. Amen po. Kaya nga po, di ba, wala ngang anointing, kasalanan. Diba? Sayang lang yung gagawin mo pag ikaw lang yan. Pero pag nagpatulong ka kay Holy Spirit, not by might nor by power, but by His Spirit, magkakaroon ng katagumpayan. Kaya mahalaga po itong taong ito, there must be power. Sige, say mo sa katabi mo, power! Yan, dito. Baka madaling sa labas, networking pinag-uusapan. Power! Yan. Kailangan natin ng power of the Holy Spirit. Sabi dyan, because God's work must be done by God's people, God's way. Paano po yun? We must do it through the power of the Holy Spirit. Sabi nga po ni A.W. Tozer, if the Holy Spirit was withdrawn from the modern church today, kung halimbawa daw sa modern church, sa church ngayon, ialis si Holy Spirit. Tanggalin si Holy Spirit. Ang sabi, 95% magpapatuloy pa rin lahat ng gawain. At hindi mapapansin ng mga tao na may pagbabago. Bakit? Kasi ganun na ang modern church ngayon, nagpa-function nang wala si Holy Spirit. Diba? Para nagiging organization lang. Pero sabi nga, kung si Holy Spirit ay tatanggalin mo sa Acts Church, sa New Testament Church, 95% ng ginagawa nila hihinto. At lahat sila mapapansin, uy, may iba. Diba? Bakit? Ano bang meron doon sa Acts Church? Everyday miracle. Everyday nag-a-add si Lord ng numbers. Dahil ginagawa nila ito through the power of the Holy Spirit. So ito po ang tanong ko sa inyo, mga kapatid. Saang 95% tayo dapat? Gusto niyo sa church natin? Sige, paki-next. Which 95% would you want our church to be? Mostly natural o mostly supernatural? Amen. Humanly energized group, di ba? Ano lang, mga tao lang ang kumikilos o spirit-filled and empowered church? Mag-agree tayo lahat tayo gusto natin supernatural tayo. Amen. So anong sikreto? Si Holy Spirit.
Alam niyo yung kantang Breathe, di ba? Yung This is the air I breathe. Sabi nga, ito daw year na to, dapat ayan ang kanta natin. Sabi doon, Lord, I'm desperate for you. I'm lost without you. Dapat ganun, di ba? Ganun tayo. Yung ginagawa natin na paglilingkod kay Lord is as natural as breathing. Bakit? Kasi yun yung prayer, yung buhay mo. Buhay mo na, di ba? Ang magpuri, sumamba sa Panginoon dahil sa Holy Spirit mismo nag-empower sa atin. Sabi nga, kailangan natin transformation, not just information. Ayan. So, sabi siya, pag nag-relay ka lang sa organization, makukuha mo kung ano yung binibigay ng organization. Pag education, nag-relay ka lang, ay, sa kaalaman ko lang, makukuha mo yung binibigay ng education. O pag eloquence, di ba, yung mga matalino, di ba, yun lang yung makukuha mo din. But when we rely on the Holy Spirit, we get what God can do. Gusto natin matanggap yung gusto gawin ng Panginoon sa atin, yung gusto ibigay ni Lord sa atin, then we will rely on the Holy Spirit. So pangalawa po, the pattern of a Spirit-filled church. So yung problema, di ba, una may problem, so kaya dapat hindi tayo mag-pattern sa modern church. Kaya babalik tayo sa Acts Church, di ba? Yun ang pattern ng Spirit-filled church. Yung nangyari sa Pentecost. Ulitin ko lang po, Bethlehem, dumating si Jesus dito, God with us. Emmanuel. Calvary, God for us. Diba? Ang Diyos namatay para sa atin. But in Pentecost, God in us. Si Jesus dumating dito nung Pasko, diba? Kaya nagkaroon ng Pasko, dumating si Jesus dito, yung Diyos nagkatawang tao. With us, kasama natin. But nung Pentecost, umakyat na si Jesus, diba? Sabi niya, after 10 days, antay lang kayo, tatanggapin nyo yung another comforter, another Jesus, but in a form ng Spirit. At dahil po doon, ang Diyos ngayon, hindi na natin katabi lang, nasa atin na. Nasa loob na natin, di ba? God in us. So kaya napakahalaga po, sabi dyan, the feeling of the Spirit is not primarily an emotional experience. So hindi ito yung naranasan mo lang, sarap ng feeling, di ba? Kundi, ang purpose doon, bakit kanya i-filled? Para maging witnesses tayo. Kung anong naranasan mo, of course, napakasarap talagang pakiramdam to be filled with the Spirit of God. Kagaang yung pakiramdam mo, ang sarap. Pero hindi lang natatapos doon. Kailangan mangaral tayo. So, hindi lang ito reserved for few super Christians, kundi ito po ay para sa lahat. Sa lahat ng mga mag-yield, sa lahat ng mga gusto ito, mag-yearn. Tatanggapin mo ito. Sabi nga, ang feeling of the Spirit is a normal Christian life when the Holy Spirit is in control. So kaya dapat po lahat tayo maranasan to. So tingnan natin, sa Acts Church po, nung nangyari ito, nung sila po'y nabuhusan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, anong pangyari? Naalala niyo si Peter. Si Peter na matatakutin. Diba? Bago yung Pentecost, 3 beses tininay si Jesus na hindi niya kilala. Pero nung na-empower na siya, diba? The Holy Spirit comes upon him. What happened? Na-transform siya. Naging Peter, yung Peter the denier, naging Peter the proclaimer. Yeah, so may mga denier ba dito? May mga denial king and queen ba dito, di ba? Laging ayaw, laging tinatanggi. Pero when you are transformed by the Holy Spirit, magpo-proclaim ka na. Also, before the Pentecost, yung mga disciple found it hard to do easy things. So kahit madadali lang, ang hirap sa kanila. Pero nung nagkaroon ng Pentecost, they received the baptism of the Holy Spirit. Anong nangyari? Yung mga easy, sabi dyan, they found it easy to do the hard things. May mga bagay ka bang nahihirapan ka ngayon sa paglilingkod kay Lord? Magpa-filled ka lagi kay Holy Spirit, diba? Then yung mga mahihirap, magiging madali. Sabi dyan, this is a once-in-a-lifetime occurrence that change everything. So ang Spirit-filled church daw po, ito daw po yun. After Jesus' example, filled with the Spirit of truth, napakahalaga, di ba? Tayo ay filled with the Holy Spirit. Sige, paki-next. Filled with the Word of truth, the Word of God. At pag pinagsama mo yung dalawang yan, Spirit of truth and Word of truth, filled with supernatural power. So ano pong sekreto dyan? Kailangan si Holy Spirit not just reside, but preside. Sige, next na natin. Sabi dito, the moment we were born again by the Spirit, di ba? Sino po dito tumanggap na kay Jesus as our personal Lord and Savior? Nung tinanggap mo si Jesus, dumating si Holy Spirit sa'yo, pumasok sa'yo, at naging resident na. Nasa iyo na siya.
Diba? Nakatira na sa'yo. But, when we allow, pag inalaw natin siya mag-yield, mag-surrender tayo sa Kanya, i-field niya tayo. Ano yung sabihin nun? Magkakaroon na siya ng control sa buhay natin. Hindi na lang siya resident. President na siya ng buhay mo. So kaya ang tanong dito mga kapatid, si Holy Spirit ba, resident lang sa inyo o president siya? Ayan. President, amen. So dapat paano yun? I-allow mo siya. Diba? When you are filled with the Spirit of God, siya yung may control. Spirit-led, Spirit-filled, Spirit-controlled. Hindi lang siya residente, presidente. Diba? Sa bansang Pilipinas, sabi natin, tayo ay hamak na residente ng bansang Pilipinas. Pero pag president ka, may say ka, may authority ka, may kapangyarihan ka na sa nasakupan. Kaya dapat si Holy Spirit, wag lang natin siyang hayaang maging resident. Allow Him to be the president of our lives. Amen po. Ayan po. And paano po mangyayari yan? Sabi nga po, it is one thing that you have the Holy Spirit. It's another thing that the Holy Spirit is to have you. Gaya po ng paul-ul kong sinasabi, di ba, pag tayo nauuhaw, inom ka ng tubig, asa na yung tubig? Nasa loob mo na. Yun na yun. Para di ba, doon tinanggap mo si Jesus as your personal Lord and Savior, nasa yun na si Holy Spirit. Pero it's another thing, ang init-init summer, hindi lang mapawi yung uhaw, di ba? Gusto mong tumalon sa swimming pool. Pag nasa swimming pool ka na, asan ka na? Hindi lang yung tubig nasa loob mo, nasa loob ka ng tubig. Ang sarap ng feeling, di ba? Lalo, di ba? Parang, wow, nasa loob ako ng tubig. Yun ang ibig sabihin ng baptism of the Holy Spirit. Fullness. Ibig sabihin, hindi mo lang ininom, kundi ikaw na yung nasa loob. Sabi nga dyan, it's another thing for the Holy Spirit to have you. Dapat ganun po. Sabi nga dyan, God has made this provision available. Si Holy Spirit, binuhos na ng Pentecost. Actually, nasa atin na lang po yun. Nasa responsibility natin kung bibigyan mo siya ng lugar sa buhay mo. And sabi nga, you can be as full, F-U-L-L, as you want to be. Gano'n mo ka gusto maging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos? Kung gano'n kalaki yung space na ibibigay mo kay Holy Spirit sa buhay mo. Wag lang siyang residente, presidente, para marami siyang ma-accomplish sa buhay mo. So, willing po ba tayo na mag-preside siya? Si Holy Spirit. Willing po ba? Yan po. So, ito po yung dalawang kailangan. Gusto niyo po ba ma-fill with the Holy Spirit today? Amen. Two things, emptiness and openness. Sabi niyo nga po, emptiness, openness. Sa isang jar po, dalawang bagay na hindi mo magagawa para lagyan ng isang jar. Kung siya ay puno at sarado. Tama? Di ba? Kunyari, gusto mong meron kang olive oil dito. Bubuhusan mo yung isang jar. Bubuhusan mong ganyan. Pero hindi mo siya malalagyan kung puno na siya at kung sarado. Kaya in order for us to be filled with the Holy Spirit, we need, number one, a sense of need. Sabi natin, Lord, empty ako. Sabi ni, empty mo muna lahat. Diba? I-release mo, i-let go mo, diba? Mag-surrender tayo, humingi ng tawad sa mga kasalanan, i-let go yung mga kasalanan. At sabihin natin, Lord, I'm empty and I need to be filled by your Spirit. And then pangalawa, willingness. Diba? So pag in-empty mo na, in-open mo na, sabi dyan, Lord, I'm open to you that your Spirit fill me now. So kung gusto natin ma-fill tayo with the Holy Spirit, dalawang bagay, empty mo muna yung sarili mo. Kung punong-puno ka ng sarili mo, punong-puno ka ng pride, punong-puno ka ng mga bagay na makamundo, hindi ka mapupunuan. I-empty mo muna yan. At buksan mo yung sarili mo para ma-filled ka with the Holy Spirit. And lastly, the potential of a Spirit-filled church. Ito nga yung sabi ko, together, forever, ang meron talaga tayong forever kay Holy Spirit. Amen. Di ba? Sa dami ng mga road to forever, sa ito sa lupa, syempre lifetime lang. Pero kung meron talagang forever kay Holy Spirit, dahil sinabi ni Jesus, I will ask the Father and He will give you another helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby to be with you forever. Ang lakas ng impact sa akin na narinig ko talagang message na parang di ba minsan pananghihina tayo, parang natatakot tayo kasi mag-isa lang tayo sa gagawin natin. Tapos may someone na magsabi sa'yo, huwag kang mag-alala, samahan kita. O saan ka ba pupunta? Ano bang gagawin mo? Samahan kita all the way. Sige, hawakan lang kita, samahan kita. Di ba parang nakakalakas ang loob pag may nagsabi sa'yo ng ganun.
And try to imagine, ang Diyos mismo nagsabi, I will be with you forever. Di ba? Hindi ka talaga matatakot. Sa akin po kasi, reality naman to dati na alam ko kasama ko si Lord. Pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo, mas naging reality sa akin nung mag-isa talaga ako. Sabi ko kasi dahil nga po, hindi talaga ako sanay mag-isa. Hindi ako sanay mag-isa sa kwarto o matulog mag-isa. Pero ito pong recently, mag-isang buwan na ako, halos, di ba? Na mag-isa ako sa kwarto, ang saya, di ba? And may time talaga na parang isip ko, mag-isa lang ba ako ito? Pero isip ko, hindi, kasama ko si Lord. Kaya yung kakausapin ko ang Panginoon, mas na-enjoy ko dahil alam ko kasama ko si Lord. Mas lumalakas yung loob ko kasi alam ko kasama ko siya. And kaya po, yung mga papagawa ng Lord sa atin this year, magagawa natin niya kung iisipin natin, kasama natin siya. Diba? Ang sarap pag magkasama kayong ginagawa yung mga bagay na yon. And imagine, kasama natin si Lord, si Holy Spirit. He will be with us forever. He's the Spirit of truth, whom the world cannot receive and take to its heart because it does not see Him or know Him. Pero tayo, kilala natin siya because the Holy Spirit remains with us continually and be with us. Yan, sabi dyan, hindi tayo iiwanan ni Lord na orphans, helpless, iba? I will come back to you. And through the Holy Spirit, kasama natin si Lord. Sige, sabi mo sa katabi mo, gawin mo na yung pinapagawa ni Lord. Huwag kang matakot kasi kasama mo siya. Yan. Kasama natin si Lord, hindi tayo iiwan at pababayaan. At kaya naman po, yung potential ng Spirit-filled church, anong potential nito? Ang declaration natin, this year, 2024, there will be a great outpour. Yan. So, nag-isip ako na marami mga match-match na rhyme. 2024 will be the great outpour. Outpouring of the Holy Spirit in Jesus' name. Bakit? Dahil ang potential ng Spirit-filled church ay greater harvest. Di ba? Greater harvest, sabi nga, mas madaming harvest pa. Kesa nung si Jesus nagpunta dito sa 3 years ministry niya. Bakit? Kasi ngayon, hindi na lang si Jesus mag-isa lang. Through the Holy Spirit, bawat isa sa atin dito, member na ng body. Ibig sabihin, ang daming Jesus. Di ba? Kung paano nag-perform si Jesus ng miracle, yun nandito siya, He is anointed, kaya nga siya Jesus Christ, the anointed one. Si Holy Spirit kasi nasa Kanya. And bawat isa sa atin dito, if we are filled to the full with the Holy Spirit, aba, ang daming katawan ni Jesus, ang daming kamay ni Jesus, ang daming paa ni Jesus, ang daming magpe-pray ng may sakit, gagaling. Amen. Diba? Ang daming magde-declare, magpapasalamat lang, magkakaroon ng miracle, magbumultiply, yung mga bagay-bagay. So kaya, etong taong ito, wag natin isipin na, ay yung mga para lang sa mga pastorya, sa mga leaders. It's for all. Ito nga po yung taon na dapat hindi lang tayo naka-rely lang sa mga pastor natin, sa mga leader, individually. Di ba? Ang pagbuhos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu para ma-accomplish natin yung great harvest ng Panginoon. So in conclusion na po, pili tayo. Tayo po ba ay cistern? Ayan, cistern, believer, or artisan well believer. Yan, pipili ka daw ngayon. Ano ka daw dito? Cistern, ayan, o artisan. So yung cistern, ba? Ano tama? Stern, Cistern. Yan, cistern, yan. Yan. Pinakinggan ko to sa Google. Ayan. Ang cistern daw kasi ay parang imbakan ng tubig. So, pwedeng coming from the rain, ayan, or parang malaking sige dito, yun, Tito? Para imbakan lang to. Tangkay, parang mga ganyan. Imbakan siya ng tubig. So, nakarely lang siya, let's say, for the rainwater, o kaya kung ano ilalagay na tubig sa kanya, parang storage lang. Pero ang well, ang deep well, di ba? So, pag once na napump mo siya, galing sa kaila-ilaliman yung kanyang tubig. Kaya ito ay nag-overflow. Or what will happen ay, pag ito ay nag-overflow, di ba? Bakit natin next picture? Ayan, mula sa ilalim, mag-overflow. Tuloy-tuloy ang supply, di ba? Kada ipapump mo siya, ayan, dahil nga, makukuha niya yung deeper part, aangat siya at nagkakaroon ng overflow. So, ang prayer natin, ang mga spirit-filled believers ay artisan well believers. Ibig sabihin, ito daw po, sila po ay laging nag-stay low.
Sabihin kasi, di ba, pag parang sa deep well nga, kailangan i-pump mo yan para makuha yung ilalim. Sabihin, lagi nagpapakumbaba. So ito pong taong 2024, ang prayer natin, we will be a spirit-filled church, spirit-filled believers will always stay low. Lagi magpapakumbaba. Kaya ang tanong dito, am I daily leaning on Him? Na sa lahat ng gagawin natin from this day forward, the year 2024, lagi tayo nakarely kay Holy Spirit. Hindi sa sarili nating lakas, hindi tayo mag-outreach sa sarili nating lakas, sa karismang meron tayo, kundi laging nakarely kay Holy Spirit. Also, another thing din na ginagawa ng artisan well, di ba, para makuha mo to, dapat open siya, stay open. So, lahat ba ng mga ginagawa natin, sabi, am I keeping short accounts? Ibig sabihin, lahat ba, ino-open natin, di ba? Kailangan we stay open to the Lord, wala kang tinatago. Ibig sabihin, every day, humihingi tayo ng tawad. Lord, sorry sa mga nagawa kong to. Lord, ito yung mga nagawa ko, ito yung mga nasabi ko. Lord, linisin mo ko, hugasan mo ko. Lord, binubuksan ko yung puso ko sa'yo. At ikaw, Lord, yung mag-keep account. Sabihin, i-account ni Lord yung buhay natin. Lagi tayo maging open sa Kanya. Sabi nga dyan, let the river flow. And lastly na lang po, ito pong araw na to, Sunday, di ba? First day, kung tutuusin. Kasi nag-start yung year natin ng Monday, di ba? So, pero ang Sunday ay first day. So, let's take this day parang first day ng taon. And paano magiging first day din ito ng ating greatness? At first day ng pagbabago natin. Ito lang po yung nais kong iwanan sa bawat isa. First is we need to get up and get out of your comfort zone. Mga kapatid, itong 2024, we believe, merong mga papagawa si Lord sa atin na hindi tayo komportable. We need to step out of our comfort zone. Yung comfort, di ba kasi ang saya kasi pag komportable ka na sa mga bagay-bagay, parang okay na to, ito na kinakasanayan ko. Pero sabi nga, there is no greatness in comfort zone. Diba? May pagkakataon, sabi nga si Lord nga, magaling siya mag-comfort na mga uncomfortable, pero yung mga masyadong komportable, i-shake yan, parang sa pugad, para lumipad na, para matuto na. So kaya kagaya ni Saul, nag-start po yung first day ng greatness niya at pagbabago nung tinurn ni Lord from Saul to Paul. Ibig sabihin, dati siyang great persecutor, pero ang ginawa ng Panginoon sa kanya nung minute siya, di ba? Pinagawa siya ng mga bagay na hindi komportable. Di ba? Yung persecutor naging great apostle. And I believe this year, we need to get up. Yun yung unang word ng Lord sa kanya. Get up, Saul, di ba, Paul? Yung ginawang naging Paul na siya. And get out of your comfort zone. Anong mga bagay sa taong 2023 naging comfort zone mo na? Ito yung mga taong lagi mo nang kasama, di ba? And the Lord wants you to step out. Get out of your comfort zone. It's time to grow. It's time na gawin mo na yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Sabi siya, be willing to step out of what you're comfortable with kung gusto mo ng newness. Gusto mo ng new season sa buhay mo, new season sa paglilingkod, get up and get out of your comfort zone. Let the rivers flow. River flow. Ayan. Number 2, pangalawa po, let go, let God, and let's go. Ayan. Ano po yung sabihin nun? We need to say goodbye to anything old, kung ano yung mga dating-dati na, past is past na, di ba? Goodbye na doon. Sa lahat na nangyari sa nakaraan, because God's calling for your life is bigger and greater. Ayan po, kayo na umaga ko lang po ito na So, kagaya po ng mantle from Elijah to Elisha. Nung dumating sa Elijah, di ba, pinilagay nga ng mantle, yung parang shawl natin. Si Elisha, na it means, siya na yung next na gagamitin ng Panginoon for the nation of Israel. And sabi ni Elisha, pwede po ba magpaalam lang ako, di ba, sa family ko? Kasi alam nga niya, greater na yung gagawin niya. So it means po, may calling si Lord sa bawat isa. Kaya napakahalaga itong taon na to, for you na ma-fulfill yung calling na yon, you need to say goodbye sa old. Para maranasan mo na yung new na gagawin ng Panginoon. Sabi nga po, it can be this year, may mga papagawa si Lord sa'yo na parang kinakabahan ka. Alam mo yung parang, Lord, bago to sa akin. Lord, parang, kaya ko ba to? Pero tandaan mo, yung calling ni Lord sa buhay mo is greater than your fear. It can be may mga limitation, pero tandaan natin, we need to break
out from those limitation dahil greater and bigger yung calling ni Lord sa buhay mo. Amen po. So naniniwala nga rin po ako, it's time, di ba, yung Elijah to Elisha. So kaya sabi ko, there's a transition happening and I believe it's time na ipasa na natin yung mantle, di ba? Na yung mga younger generation to arise and makapaglingkod sa Panginoon. So let the river flow. And lastly, ito pala yung gusto ko lang sabihin pala, you let go. After you let go, you let God, and let's go. Ibig sabihin, punta ka na doon sa mga pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Let go, let God, let's go. Ayan po. And lastly po, take off your sandals. So, dito rin ang pass sa altar call natin. Sabi nga po, si Moses, nung time na tinawag siya ng Panginoon sa burning bush, ang unang-una na pinagawa ng Panginoon sa kanya is take off your sandals. Sabi nga po, hindi magaganap lahat ng Exodus, hindi magaganap lahat ng mga miracles, parting of the Red Sea, kung hindi ginawa ni Moses yung first step. And that is a little step. Ano yon? Tanggalin yung sandals. So, hindi ko po sinasabi tanggalin yung mga sandals, wag. Baka may ibang joke lang. Baka may ibang amoy, joke lang. Pero, ang pinapagawa sa atin dito, for the year 2024, you need to take the step of faith. Ano po yon? Make a tiny but a mighty first step. If you want to achieve yung journey, yung destination mo, lagi nag-start yan, di ba? A journey of 1,000, starts with a single step. First step. And mananawagan po ako sa bawat isa sa oras na ito. Di ba? Sabi nga, it's okay to take a small step. Basta real step yon. Kung hindi mo ba kaya, sabi nga, ang daming gustong pagawa ni Lord sa atin this year, ang lalaki. Pero kung hindi pa masimula yung malalaking yon, hindi masisimula yung malalaking yon, kung hindi mag-start sa isang maliit na step. And the first step that we need to do is to offer up kay Lord ang lahat. So ang tanong dito, sabi nga po, bakit mahalaga ang decision? Kasi ang decision, lagi naguhudyat ng panibagong simula. Pag nag-decide ka, ibig sabihin, gusto mo ng bagong simulain. And ngayong oras mong ito, for us to be this day, the first day of greatness and change ating buhay, will you allow the river to flow sa'yo? Willing ka ba ngayong maging empty? I-empty lahat yung sarili mo. I-empty ni Lord yung lahat ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. I-let go yan. I-let God, di ba? And that you will proceed to yung gusto ng Panginoon sa buhay natin. Will you allow yourself to be empty and be open for what God has in store for us this year 2024? So, sa bawat isa po na nais mo sa oras na ito, itong araw na to will be the first day of greatness and change in your life. Tayo ka po ngayong oras na ito. Sige, sa bawat isa, you want this day to be the first day of your greatness and change. Stand up on your feet. And we will sing this song, Let the River Flow. And then we will sing Anointing Fall on Me. Habang inaawit po natin yung mga songs na to, we just want to allow the Lord. Ayan po. Sabi ko nga po, first step. You take the first step ngayon. So, hindi ko man po kayo mapapatawag dito sa harap to do an altar call, but there at your seats. Pag ninaas mo yung kamay mo kay Lord ngayon, sinasabi mo, Lord, I'm open. Lord, i-empty mo ako and i-fill mo ako ngayon with the power of the Holy Spirit. You'll surrender to the Lord today and you'll allow the river to flow in you. Sabi ni Lord, out of your belly will flow rivers. Hindi lang isang river mag-flow ngayon, rivers of living water. Pero para ma-filled up tayo, we need to empty ourselves. Handa ka na bang i-let go lahat? Handa ka na bang mabago ng Panginoon ngayong oras na to? Because if you will allow the Lord to empty you and you open up yourself, He will fill you from the top of your head to the sole of your feet today in the name of Jesus. So habang inaawit natin